Hi guys! May bagong lesson na naman tayo. That is how to get the LCM and LCD. So, ang ibig sabihin ng LCM is least common multiple, while ang LCD is least common denominator. Sa nakaraang lesson natin, pinag-aralan natin kung paano kukunin ang GCF or greatest common factor. So ngayon naman, ang pag-aaralan natin is kung paano kukunin ang least common multiple at ang least common denominator. First, intindihin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng multiples. Multiples, a number that can be divided by another number without any remainder. Okay, so ang tawag sa number na pwede mong i-divide sa isang number nang walang remainder, ang tawag natin doon is multiple. Para mas maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng multiples, meron tayong example dito. Okay, so what are the multiples of 3? Okay, hahanapin natin kung ano ang multiples ng 3 or ano yung number na pwedeng ma-divide sa 3 nang walang remainder. Okay, so meron tayo dito 3 times 1 equals 3, 3 times 2 equals 6, 3 times 3 equals 9, 3 times 4 equals 12, 3 times 5 equals 15. Okay, so ang tawag natin sa mga numbers na nandito, ito si 3, 6, 9, 12, 15. Tinatawag natin itong multiples. Okay, so ito yung tinatawag nating multiples ni 3. Or ito yung mga number na pwede nating i-divide kay 3 nang walang remainder. So, ibig sabihin, ang multiples ni 3 are, pwede nyo rin siyang ipagpatuloy hanggang 3 times 6. So, ang multiples ni 3, 3, 6, 9, 12, 15, and so on. So, ito yung mga number na pwede nating i-divide kay 3 nang walang remainder. So, ito yung tinatawag nating multiples. Alam nyo ba na napakadali lang ding hanapin ang multiples ng isang number? For example, ang multiples ni 3 ang hinahanap natin. So, mag-skip counting lang kayo. Para lang kayong nag-skip counting, hindi nyo na kailangan gawin ito or mag-multiply. Mag-skip counting lang kayo. Gaya nito, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Mag-skip counting lang kayo. Tapos, ang mga numbers na yan is yun ang tinatawag nating multiples ni 3. Okay, so for example, ano naman yung multiples ni 5? Okay, so kapag mag-skip counting tayo, ang multiples ni 5 are 5, 10, 15, 20, 25, and so on. So, ibig sabihin, itong mga numbers na to, pwede nating ma-divide kay 5 nang walang remainder. Okay, so ito yung ibig sabihin ng multiples. Dahil napag-aralan na natin kung ano ang ibig sabihin ng multiples, punta na tayo dito kung paano hanapin ang LCM or least common multiple. Okay, meron tayong example dito. So, hahanapin natin ang LCM or least common multiple ng numbers 8 and 6. Okay, so again, sa pagkuha ng LCM or least common multiple, hahanapin natin ang multiples ng dalawang number na ito. Okay, so ano yung mga multiples ng number 8 at number 6? Uunahin natin si 8. So ang multiples ni 8, gaya ng sabi ko na pwede tayong mag-skip counting. Okay, so 8, 16, 24, 32, 40, 48, and so on. Okay, so pwede rin na hindi nyo na siya ipagpatuloy hanggang sa anong number. Kasi ang hahanapin lang din naman natin is yung least common multiple or yung pinakamaliit na common multiple nilang dalawa. Si 6 naman. So si 6, ang multiple ni 6 are 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, and so on. Okay, so ito na yung multiples nilang dalawa. Now, hahanapin na natin ang kanilang common multiples or kung ano yung multiples na nagkapareho si 8 at si 6. So, hahanapin natin ang kanilang common multiples. Okay. Titingnan natin dito kung saan sila nagkapareho. So sa 8, hindi sila nagkapareho. Sa 16, hindi rin. Sa 24, yes, nagkapareho sila sa 24.
32, wala. 40, wala. 48, nagkapareho sila sa 48. Okay, so ang common multiples ni 8 at ni 6 are 24 and 48. So, ito yung common multiple nilang dalawa. 24 and 48. Now, paano natin i-identify si least common multiple or si LCM? Si LCM, ibig sabihin ang least. So, ibig sabihin, ang maliit na common multiples ng dalawang number. Okay, so ang maliit na common multiples nila is si 24. So, ibig sabihin, ang LCM natin, ni 8 at ni 6, ang LCM nilang dalawa is 24. Ibig sabihin, ang pinakamaliit na multiple na nagkapareho si 8 at si 6 is 24. Or si 24, pwede natin siyang ma-divide pareho kay 8 at kay 6. Kasi 24 divided by 8 is equal to 3. And 24 divided by 6 is equal to 4. So, ibig sabihin, common multiple nila si 24 at the same time, least or pinakamaliit na common multiple. So, 24 yung sagot natin. Example number 2 naman tayo, 4 and 7. So, hahanapin natin kung ano yung least common multiple ni 4 at 7. Okay, so hanapin natin ang multiples ni 4. So, ang multiples ni 4 are 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Okay, so hanggang saan lang yung pwede nyong isulat. And then, si 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, and so on. Okay, so meron na tayong multiples ni 4 at ni 7. Ngayon, hahanapin na natin ang kanilang common multiples or saan sila nagkapareho ng multiples. So, hahanapin natin ang common multiples. Okay, so 4, hindi sila nagkapareho. 8, hindi rin. 12, hindi rin. 16, wala. 20, wala rin. 24, wala. 28, meron. So, 28, 35, 32, wala. 36, wala. 40, wala. So, ibig sabihin, sa 28 sila unang nagkapareho. Okay? So, 28 ang kanilang common multiples. So, therefore, ang kanilang LCM or least common multiple, pinakamaliit na common multiple nilang dalawa is 28. So, 28 yung sagot natin. Kung magtatanong kayo kung saan kayo pwede mag-stop sa paghahanap ng multiples, kapag nakita nyo na meron ng nagkapareho sa kanilang dalawang multiples, pwede na kayong mag-stop. Gaya nito, nagkapareho sila sa 28 kasi ang hinahanap lang din naman natin is least, yung pinakamaliit. So kapag meron ng nagkapareho, pwede na kayong mag-stop at yun na yung sagot natin. Okay, so I think naintindihan na natin kung paano kukunin ang LCM or least common multiple. Kasi ang susunod natin is ang LCD or least common denominator. So, itong dalawa is connected lang siya kasi kung ano yung least common multiple mo, yun din yung least common denominator mo. Ngayon, pag-aaralan naman natin kung paano kukunin ang LCD or least common denominator. Okay, example number 1. So, hahanapin natin kung ano ang least common denominator or LCD ni 2/4 and 1/2. Okay, so gaya nga ng sabi ko, sa paghahanap ng LCD, gagamitin natin ang LCM. Okay, so hahanapin natin ang multiples ni 4 at ni 2. Okay, so ang multiples ni 4 at ni 2, 4, 8, 16, 20, and so on. Si 2 naman, 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Okay, so may nakita tayo na meron na silang nagkapareho na multiple. So, ibig sabihin, ang kanilang common multiples are, nagkapareho sila sa 4, nagkapareho sila sa 8. So, nagkapareho sila, ang kanilang common are 4 and 8. Now,
kukunin natin ang LCM. So, ang LCM niya or ang least common multiple is si 4. So, 4 ang sagot natin. So, therefore, kapag nakuha na natin ang ating LCM, yun din ang ating LCD or least common denominator. So, ibig sabihin, ang LCD ng 2/4 and 1/2 is equal to 4. Okay, so 4 yung sagot natin. Kasi si 4, pwede nating i-divide kay 4 nang walang remainder. At si 4, pwede rin i-divide kay 2 nang walang remainder. Example number 2 naman tayo. So, 3/7 and 2/4. So, uunahin natin sa paghahanap ang multiples ni 7. So, ang multiples ni 7 are 7, 14, 21, 28, 35, and so on. Si 4 naman. Si 4, 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, and so on. Okay, so hanapin natin ang kanilang LCM or ang least common multiple. So, saan yung pinakamaliit na nagkapareho sa kanilang dalawa? 7, wala. 14, wala. 21, wala. 28. Okay, so nagkapareho sila sa 28. So, ibig sabihin, dahil ang kanilang least common multiple is si 28, so ang ating LCD is equal to 28. Ito na yung sagot natin. So, ibig sabihin, si 28 pwede nating ma-divide kay 7 nang walang remainder at si 28 pwede nating ma-divide kay 4 nang walang remainder. So, si 28 pwede nating i-divide sa kanilang dalawa nang walang remainder. Last example naman tayo. So, 4/9 and 3/8. Okay, so hanapin natin ang multiple ni 9. Okay, so ang multiple ni 9, 18, 27, 36, 45, 54. Kapag malalaki na yung mga numbers nyo, so aabot talaga kayo sa malaking number. 72, 81, 90, and so on. So, si 8 naman, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, and so on. Okay. So, titingnan natin kung saan ang LCM nila. 9, hindi sila nagkapareho. 18, wala rin. 27, wala. 36, wala. 45, wala. 54, wala. 63, wala. 72, meron. So, nagkapareho sila sa 72. So, ang kanilang LCM or least common multiple is 72. So, therefore, ang ating LCD is equal to 72. Okay, so ito na yung sagot natin. Ibig sabihin, si 72 pwede nating ma-divide kay 9 nang walang remainder at si 72 pwede nating i-divide kay 8 nang walang remainder. Okay, so ganyan lang kadali kung paano natin hanapin ang LCM at LCD ng ating mga numbers. Again, ang LCM is hahanapin natin ang kanyang least common multiple. Pagdating naman sa LCD, kung ano yung LCM ng dalawang number, yun din ang LCD nila. Okay, so same lang yon. So, ibig sabihin kasi nun, itong LCD natin pwedeng ma-divide pareho sa ating mga denominator. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye!